Alleluia, Winikain mo, oo nakikinig ako sa iyong mga salita. Alleluia, Ang mabuting balita ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. At dali-dali silang umalis ng libingan. Pinagharian sila ng magkahalong takot at galak. Napatakbong nagpunta sa mga alagad upang ibalita ang nangyari. Ngunit sinubong sila ni Jesus at binati, at lumapit sila. Niyakap ang kanyang paa at sinamba siya. Sinabi sa kanila ni Jesus, huwag kayong matakot. Umayong kayo at sabihin sa mga kapatid ko na pumunta sila sa Galilea at makita nila ako roon. Pagkaalis ng mga babae, pumunta naman sa lungsod ang ilan sa mga kawal na nagbabantay sa libingan at ibinalita sa mga punong saserdote ang lahat ng nangyari. Nagtipon-tipon ang mga ito at matapos makipagpulong sa matatanda ng bayan, sinuhulan ng malaki ang mga kawal at inutusan sila na ganito ang ipamalita. Samantalang natutulog kami kagabi, naparito ang kanyang mga alagad at ninakaw ang bangkay. Sinabi nila, huwag kayong mag-alala, makarating man ito sa gobernador, kami ang bahala. Tinanggap ng mga bantay ang salapi at ginawa ang bilin sa kanila. Hanggang ngayon, ito pa rin ang sabi-sabi ng mga Hudyo. Ang mabuting balita ng ating Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Welcome po sa Word of God Daily Gospel. At ako po si Sister Angelica from Bulacan at isa po akong Katoliko. At ang pagbasa po natin ay nagmula kay San Mateo kahapon, April 6, 2026, Monday Gospel. At masasabi natin na ito yung tungkol muli sa pagkabuhay ng Panginoong Jesus na ultimo ang mga alagad, sila'y mixed emotion, no? Sila'y nagagalak, at sila at the same time, nangangamba, natatakot, sapagkat, di ba, na may nagpunta sa libingan ng Panginoong Jesus at nakitang wala na yung kanyang bangkay. Sino ba naman ang hindi mag-aalala or magtatakot na yung mahal mo sa buhay, wala na doon sa kanyang punto, no? Wala na sa kanyang tawag dito, nicho, no? Kumbaga sa atin, no? Pero, nag-appear ang Panginoong Jesus nagpakita sa kanila at sinabi sa kanilang, huwag kayong matakot. At sabihin niyo sa inyong mga kapatid na pumunta sa Galilea at makikita nila ako roon. Siyempre naman, yung mga ganyang pangyayari, hindi yan maililihim sa mga taong talagang gusto na pumatay, no? Gusto talaga mag-disappear si Kristo. Yung mga punong saserdote, no? At ang sabi nila, wag ganyan, hindi dapat malaman ng tao na muling nabuhay ang Panginoong Jesus. Bagkus, gusto nilang gumawa ng fake news. Kaya nagbayad sila ng malaki para sabihin ng mga kawal na nagbabantay doon na pumunta yung kanilang mga alagad ni Kristo ng gabi at kinuha yung bangkay. No? Parang pinapalabas nila o papalabasin nila na ninakaw yung bangkay kaya nawala. Amen. So ano po makikita nating banal na mensahe ng Panginoon sa nangyaring ito, no? Na, yun na nga, no? Nabuhay na muli ang Panginoong Jesus. Pero meron pa rin ayaw tumanggap. Magawa pa ng fake news, no? Talagang ayaw nila. Kumbaga, noong panahon na buhay ang Panginoong Jesus,
Ang dami niyang ginawang himala at puro naman may mga kumukontra. At nagsasabi nga, nakakagawa lang yan ng himala kasi galing sa demonyo yung kanyang kapangyarihan. Na hindi yan anak ng Diyos, no? Na nasisiraan na yan ng bait. Tapos nung nangyari na nabuhay na siyang muli, hindi pa rin sila tumigil. Gagawa at gagawa pa rin ng paraan para lokohin ng mga tao. Na hindi totoo yan. Sa buhay natin, nangyayari din ngayon yan. Kailangan alam natin ang buhay na katotohanan. Kasi lalo na ngayon sa social media, ang daming fake news, ang daming mga sikat na artista, vlogger, na talagang hindi pinapakita ang buhay na katotohanan. Ano ang ipinapakita? Mga fake na katotohanan. Amen? Alam natin na muling nabuhay na ang Panginoong Jesus. Dapat, nandun na tayo sa katotohanan, pero we are blinded. Hanggang sa mga panahon na ito, ang dami sa atin ang sarado, bulag sa katotohanan. Yung bang alam na nating kasalanan, alam na nating mali, pero patuloy pa rin nating ginagawa. Amen? Bakit? Sapagkat tayo ay nagbubulag-bulag, patay sa katotohanan. At habang tayo ay patay sa katotohanan, patuloy pa rin tayong dinadala ng ating mga kasalanan sa kamatayan. Na kahit nabuhay ng Panginoon. Actually, ang panahon natin ngayon, kumbaga sa examination, open notes na. Hindi kamukha ng panahon ng Panginoong Jesus sa bagong tipan na pinagdududahan pa siya ng, ikaw ba anak ng Diyos? Ikaw ba yung Mesiyas? Saka lang karpintero? Diba? Tapos wala, naganap na lahat eh. Eto na tayo ngayon sa henerasyon natin. Alam na natin na talagang si Kristo ay anak ng Diyos. Alam natin siya ay namatay at muling nabuhay. Alam na natin ang katotohanan. Pero nabubuhay pa rin tayo sa kasinungalingan. Patay pa rin tayo sa katotohanan. Bakit? Because of our human will. Yung gusto natin, ang totoo sa atin, kung ano lang yung gaan sa kalooban natin, makakapagpasaya sa atin, yun ang katotohanan ng ginugusto ngayon ng tao. Kaya nga sabi sa Biblia, darating ang panahon na hindi na maniniwala ang tao sa sinasabi ng Biblia. Kasi ang paniniwalaan ng tao kung ano yung gusto ng tao. Kamukha ng divorce, di ba? Anong ginagawa sa divorce? Pinapatay ang katotohanan. At anong katotohanan? Na ang pinagsama ng Diyos, hindi pwede paghiwalayin ng tao. Pero ngayon, di ba, napaghihiwalay ng tao ang kasal. Sabi nga, sa buong mundo, tayo na lang. Nasang Pilipinas ang walang divorce. Pero, marami pa rin sa atin ang gusto ng divorce. Yung ba'y buhay na katotohanan? O patay na katotohanan? Alam nyo, sa buhay mag-asawa, ano yan meron nga kayong sinumpaan na for better and for worse, till death was part. Kaya talaga, lalo sa panahon na ito, talagang hindi madali basta magde-decide kang magpakasal o mag-asawa. Kasi ang pinapasok ay isang mundo na hindi basta-basta. Kasi pag nagpapakasal ang dalawang tao, it's not just a plain contract. It's a covenant with God. Kaya kailangan, bago ka mag-decide na pakasalan ng isang tao, unang-unang tignan, pag ito ba ay nagloko, pag ito ba ay nagkasala sa akin, mapapatawad ko ba ito? Just imagine kung magkaroon ng divorce sa Pilipinas, napakadali nang makipaghiwalay. Eh wala pa nga divorce, dami nang hiwalay, dami nang nagtataksi, ang dami nang diba? Hindi yan ang katotohanan. Kasi, hindi porke ginagawa na ng karamihan, ginagawa na ng buong mundo, majority wins na. Kaya nga kailangan nakakatinig tayo ng buhay na katotohanan. At nasaan ang buhay na katotohanan? Nasa salita ng Panginoon. Pinaghirapan ni Kristo yung buhay na katotohanan na yan. Naniloloko tayo ngayon ng mundo.
Ano pa yung mga buhay na katotohanan na nilikha ng Diyos, lalaki, babae. Pero ngayon, ano nangyayari? Naiiba na. Meron na tayong mga LGBT community. Ang tanong, no? Ito lang naman kasi lagi nang tatanungin natin, ito pa'y gusto ng Diyos. Hindi porke gusto ng tao sa mundo, okay na sa Diyos, hindi. At saka pag nakakarinig tayo ng salita ng Diyos, hindi yung paghuhusga. Kasi lagi minsan marinig natin, di ba? Ay, nanguhusga, ay nanguhusga, ay nanguhusga. Kapatid, kung tuwing makakarinig tayo ng salita ng Diyos at tinatamaan tayo noon, husga pala ang dating sa atin noon. Hindi pa tayo husgahan ng Diyos. Nabubuhay pa tayo sa habag ng Diyos, sa pag-ibig ng Diyos. Ang paghuhusga, matay na tayo. Pag nandun na yung judgment day, yun yung paghuhusga. Kaya nga ngayon, binibigyan pa tayo ng chance eh. Di po ba? Sabi nga, the truth will set us free. Pero ayaw talaga natin paniwalaan yung katotohanan eh. Lagi natin sinasabi, manghuhusga. Kapatid, kung ang mga nagpapahayag ng salita ng Diyos ay manghuhusga, ilagay na natin sa trono si Kristo bilang hari ng manghuhusga. Kasi lahat naman ang sinasabi ng mga ngaral ng pare, galing naman yan sa pangangaral ni Kristo. Galing yan sa mga itinuro ni Kristo sa kanyang mga alagad. Na kapag nakakarinig tayo ng salita ng Diyos, di ba? Nagsisimba tayo, nakakarinig tayo ng homily sa pare, hindi paghuhusga. Yun ay pagmamahal ng Diyos. Kumbaga sa magulang, sinasabi ng magulang na huwag mong gawin yan, huwag mong gawin yan para dahil tayo mapahanga. Pero ngayon, iba na avoid eh. Pag nakarinig ng salita ng Diyos at, teka, tinamaan ako niyan. Napaka mahusga mo. Makasalanan ka rin ha. Tapos natitingnan pa natin, magkakaroon pa ng comparison niya. Ako ganito ako ikaw ka ganito di ba? Ayaw ng Panginoon. Kaya dapat sa araw-araw na ginagawa natin, mga desisyon natin sa buhay, ito ba'y buhay na katotohanan ng resulta ng muling pagkabuhay ng Panginoon Jesus? O baka ito niloloko lang ko? Kaya hindi nga natin malalaman, patuloy na malalaman at masusunod na katotohanan, kung talagang hindi tayo nakakarinig ng salita ng Panginoon. Sapagkat ang pananampalataya ay nagsisimula sa pakikinig. Hindi man tayo yung magsalita, pero yung may marinig tayo, doon pa lang maunawaan na natin, ay ito pala ang gusto ng Diyos. Ayaw pala ito ng Diyos. Kaya ako, personally, nasasad ako na kapag yung mga kasalanan ay napopromote sa social media, tapos marami pang taong masaya sa kasalanan na pinopromote nung vlogger o ng kilalang artista, hindi na bibigyan parangal ang Diyos. Oo, talagang totoo naman na ang Diyos lang maghusga sa atin. Pero bago pa tayo husgahan ng Diyos, binigyan na tayo ng warning. Huwag mong gawin yan, huwag mong gawin yan. Pero lagi natin kinakatuwiran nila, huwag mong husgahan. Hayaan mo ang Diyos. Kaya nga, pinadala si Kristo sa mundo para sabihin na hindi ito ang gusto ng Diyos, hindi ito kalooban ng Diyos. Kasi pag hindi natin ito ginawa, pupunta tayo sa impyerno. Pero minsan ginagamit pa natin, hindi. Husgahan tayo ng Diyos according sa kanyang pag-ibig. Kapatid, tayo nabubuhay sa pag-ibig ng Diyos. Pero pag tayo ay namatay, tapos na yun, husga na. Diba? Ang dami namang beses sinasabi sa Bible na na pag tayo ay nasa judgment day na is either sabihin ng Diyos na welcome, my faithful servant, or you are unfaithful servant. Malis ka sa harapan ko, hindi kita kilala. Diba? Kailangan pa ba tayo dumating sa ganong sitwasyon? Bakit napakahirap para sa atin na tanggapin ang katotohanan? Sabi nga binigay nga ni Kristo ang kanyang buhay Wala siyang kasalanan, ba't hindi natin maibigay ng buong buo yung ating buhay sa Kanya? Yung bang, Lord, gusto ko to, pero ayaw mo, ayaw ko na rin. Ganun kasi dapat Kaya lang wala nakakalungkot na, sabi nga, ang pagsisisi ay nasa huli. Itong mga tao na to na nagpo-promote ng kasamaan sa kanilang mga social media, darating ang panahon
na sila'y magmamakaawa talaga sa Diyos. At sasabihin nila sa harap ng Panginoon na kung pwede lang maulit na magbalik sila sa lupa at i-promote nila ang kabutihan ng Diyos at hindi ang kanilang gagawin. Alam mo kasi tayo mga tao hanggat hindi wala tayo sa ganung kalagayan, hindi tayo natututo. Hindi tayo nagsisisi. Hindi ba? Huwag natin kakalimutan na tayo'y nilikha ng Diyos para sa Kanya, para pagsilbihan siya. Amen. Nagawa na ni Kristo ang Kanyang parte, ang Kanyang misyon. Sana tayo na nabubuhay sa kasalukuyan, ang tao naman ay sigurista. Diba? Sigurista tayo Nasa tiyan pa yung baby, may educational plan na, buhay pa, may memorial plan na. Bakit di natin siguristahin ang ating mga kaluluwa? Amen. Tandaan natin na hindi porke maraming nagko-comment, maraming nagla-like, maraming nag-share, nag-viral na ang issue na yan, ibig sabihin gusto na ng Diyos. Sa buhay natin, relasyon sa Panginoon ang pinakamahalaga. Pag-ibig natin sa Diyos. Amen. Kasi yun ang magbubunga ng mabubuting gawa. Hindi tayo pwedeng gawa ng mabuti, wala naman pala tayong pag-ibig sa Diyos. Na gumagawa lang pala tayo ng kabutihan kasi kailangan. Papalaki ka ng mga anak mo kasi kailangan. Magulang ka tutulong ka sa mga kababayan mo kasi politiko ka kasi kailangan. Kasi tayo, pag gumagawa tayo ng kabutihan, may mga may mga hidden na agenda yan Kaya minsan gumagawa ng kabutihan kasi gusto mong matanyag, gusto mong masikat. Kung ang kung ang pagpasok sa langit, paggawa lamang ng mabuti, kaya-kaya yun ng mayaman. Kaya lang hindi ganun Tayo ay papasok sa langit kapag alam natin ang buhay na katotohanan. Ang tanong yun, na hindi lahat ng tumatawag ng Panginoon ay papasok sa langit. Kundi ang buhay na katotohanan ay yung sumusunod lang sa kalooban ng Diyos. So kapag gumagawa tayo sa ating buhay na hindi kalooban ng Diyos, tayo papasok sa langit. Amen. At tayo ay papasok sa langit kung nagtitiis tayo hanggang sa wakas. Amen. Tandaan natin yan. Kasi may mga nagsasabi na, maging mabuting anak lang ako, maging mabuting tao lang ako, papasok na ako sa langit. Kasi kung yan lang ang basihan, paggawa ng mabuti, sana hindi na namatay at napakot na namatay si Kristo. Yun lang palang basihan Ang pag-ibig natin sa Diyos. Yun ang malaking question natin everyday. Yung relasyon, yung pag-ibig, na ipapadama ba natin yung sa Panginoon. Dahil yan ang buhay na katotohanan. Ang ibigin ng Diyos ng buong puso, buong isip, buong kaluluwa, buong lakas. Pero di ba maraming kahati ang Diyos sa puso natin, sa lakas natin, sa isip natin. Kaya hindi natin ma-fully bigay sa Kanya. And we cannot be a servant of God if we cannot deny yung sarili natin, we cannot carry our own cross, and then follow Jesus. Talaga yung obedience napakalaking katotohanan yan Isang buhay na katotohanan na kailangan natin. Mahirap sumunod sa isang Diyos kung hindi natin siya mahal. Madali sabihin na mahal ang Diyos mula sa nguso pero hindi sa puso. Kaya nawa itong muling pagkabuhay ni Kristo, wag maging fake news. Dahil, totoo to. Ang mga fake news ngayon, yung hindi nag-glorify ang Diyos. Maraming fake news ngayon na dinadala ang tao sa impyerno. Kapag ikaw ay nabuntis na hindi na-expect, abort mo. Patayin mo yung baby, abortion. Di kayo magkasundo, mag-divorce kayo. Feeling mo, babae ka, maging transgender ka, magbakla ka, magtomboy ka, yun ang feeling mo Kaya lang yung mga ganung bagay, hindi kalooban ng Diyos. Amen? Hindi kalooban yun ng Panginoon. Kaya nga meron tayong tinatawag na sakripisyo At maniwala man kayo hindi, lahat ng kahinaan natin, pwede yang mo-turn sa kalakasan
kung yung buhay na katotohanan mula sa salita ng Diyos ay isinasabuhay natin sa tulong ng Diyos. Take note ha, makinig ang may paninig. Sa tulong ng Diyos. Di talaga natin kakayanin pag tayo lang. Kasi likas tayong makasalanan. Pero ano man yung kahinaan natin, mabisyo ka, masigarilyo ka, maalak ka, mababae ka, masugarol ka, puno ka ng galit sa kapwa mo, feeling mo, hindi ka babae, lalaki ka, feeling mo, hindi na magtatagal yung relasyon nyo ng asawa mo, feeling mo, magkakaroon ka ng depression. Yan ang gusto ng Diablo. Kaya nga dapat tayo magkaroon ng relasyon sa Panginoon. Importante yan. Sobrang importante. Meron tayong relasyon sa ating mga mahal sa buhay. Mas higit pa sa ating Diyos. Kaya nawa ang muling pagkabuhay ni Kristo ay magdala sa atin ng buhay na katotohanan na buhay ang Diyos. Kailangan maging buhay din tayo spiritually. Ama sa langit, marami pong salamat muli sa pagpapaalala mo sa amin sa buhay na katotohanan na ikaw ang tunay na buhay. Ang mga bagay na nangyayari dito sa mundo, mga fake news, sa mga social media na nag-viral, Lord, lagi namin tanong sa sarili namin, gusto mo ba to? Kalooban mo ba to? Kasi kung hindi mo to kalooban, Panginoon, ito'y aming talikuran at huwag sundin. Muli, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, para sa langit. Kaya mo kami ng aming kakanin sa araw. Tawaran mo kami sa aming mga sala, para na ang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo po kami pahintulong sa tukso, at siya mo po kami sa lahat ng masama. Sa ngalan ng Ama at ng Espiritu Santo. Amen. Muli, pakishare na lang po itong April 4, 2026 Monday Gospel sa inyong timeline. Kasi yun naman talaga ang buhay na katotohanan eh. Yung social media, gamitin natin to spread the word of God. Hindi to spread ng hatred, to spread ng mga kasalanan na hindi gusto ng Diyos. Diba? Let us help each other na ito pa rin ang misyon na ginawa ni Kristo. Maraming po salamat. Susunod na po ang April 7, 2026 Tuesday Gospel. Ngayong araw po ito. At nawa, tulad na sinabi ng Panginoong Hesus, hindi lang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi mula sa bibig ng Diyos. To God be the glory.